Welcome back to me. Eto na naman ako sa aking pangalawang movie review with spoilers. Ayan na, may babala para di ka mabigla. Ang paksa naman natin ngayon ay ang movie na Godzilla X Kong. Nakakapanood ko pa lamang rin sa SM Preview. Pinanood ko pa rin to sa sinehan kahit available na siya sa Bilibili o sa iba pang mga site. Para sa akin kasi mas better to panoorin sa sinehan yung mga ganitong movie. Dahil mga halimaw sa laki yung mga maglalaban sa big screen. Imagine, di ba? At sasabihin ko agad na solid ang movie na to. Pero, yan na naman. Siyempre, may pero talaga yan. Pero may kulang pa rin na hinahanap-hanap ko sa movie na to. Na may mga naglalaki ang halimaw. Kasi, kapag pinanood mo siya, pakiramdam mo sa mga tao, parang background lang sila para mamatay. Kahit yung mga main cast, wala kang mararamdaman na lungkot kung masawi man sila. Pero wala naman nasawi sa mga main cast. Teka lang, wala ba? Mayroon pala. May isa nga palang namatay. Kabilang sa main cast. Kasama pa talaga sa main cast. O kasama siguro. Pero yun nga, namatay siya. Pero, nung namatay siya, parang wala lang. Tapos, move on agad after niya mamatay. Kahit nga yung mga kasamahan niya move on lang rin agad Diba? Mabilis mag-move on. Sana all. Naniniwala ka na? Naniwala ka sa akin, yung mga tao sa movie na to, background lang sila para mamatay. Nasabi ko na rin naman to sa third movie ng Shake, Rattle and Roll Extreme. Yung rage na wala ka rin pake kung mamamatay man sila. Kahit yung mga main cast. Ganun yung feeling. Pero maisingit ko lang Yung Godzilla movie na napanood ko last year o ngayon taon lang rin ata, yung Godzilla -1. Ibang iba to sa mga Godzilla movie na napanood ko Dahil ang Godzilla -1, yung mga taong karakter doon, hindi mo gugustuhin na mamatay sila. Dahil makakaramdam ka talaga ng awa sa mga karakter na tao sa Godzilla -1. May emosyon talaga. May emosyon na madarama mo sa mga tao sa movie ron. Kasi, sa movie na yun, binigyan talagang halaga ang buhay ng mga tao. Hindi sila naroon lamang para mamatay na parang background. At si Godzilla ng Godzilla -1, kalaban talaga siya rito. Masamang nilalang. Hindi siya tulad ng ibang Godzilla movie na nilalabanan yung iba pang halimaw para iligtas sa mundo. Dito, as in, kalaban talaga si Godzilla mula umpisa hanggang dulo. Naisingit ko lang naman yung Godzilla -1. Kaya panoorin mo na rin yan. Hindi ka magsisisi. Pero balik ulit tayo sa Godzilla X Kong. Alam mo ba, sa palagay ko, dapat yung title nito ay Kong X Godzilla at hindi Godzilla X Kong. Kasi nga, mas maraming screen time si Kong compare kay Godzilla sa movie na to. Kaya dapat lang
Dapat si Kong yung una sa title. Para hindi unfair, di ba? Pero kahit ganun, na-enjoy ko yung journey ni Kong sa Hollow Earth patungo sa mga kalahi niya. At dahil nga mas na-focus nga yung story kay Kong, may mga times sa movie na nakakalimutan ko na may mga tao palang character sa movie. Seryoso. Nakalimutan ko talaga. Sorry naman kasi nga wala akong pakialam sa mga tao sa movie na to eh, kung mamatay man sila. Kulang talaga sa build up. Kaya hindi mo sila mamahalin. Sa movie na Godzilla X Kong, ang pinaka nagustuhan ko rito na character ay yung mini Kong, little version ni Kong. Name niya Zuko. Kakampi rin siya ni Kong pero sa una, kalaban talaga siya. Nililin lang pa nga niya si Kong eh. Basta marami silang nakakatawang eksena ni Kong. Matalino rin si Mini Kong, mabibilib ka rin sa karakter niya. At sa bakbakan naman, mag-e-enjoy ka talaga lalo na pag naglaban-laban ng 4 na dambuhala. Siyempre, tag team si Godzilla at Kong. Expected na yan, title pa lang eh. Hindi ko na masyadong idedetalye yung laban para ma-enjoy mo pa rin yung panunood. Kung sakaling hindi mo pa napapanood, gaano ba kaganda yung laban? Well, pinigilan ko pa nga yung pag-ihi ko para lang wala akong makaligtaan na fight scene. Dahil astig talaga yung fight scene. Suwabeng suwabe. Pero sa bakbakan nga nila, Godzilla at Kong laban sa dalawa pang naglalakihan na kalaban. Sa dami ng nawasak na building, kalsada at mga kotse, for sure ang daming patay na tao. Pero gaya ng sabi ko, kadalasan sa mga ganitong klaseng movie na may naglalakihang halimaw, ang mga tao ay background lamang para mamatay. Halos kalahati ng syudad nasira. Expected na rin. Mga dambuhala ba naman ang nagdalaban eh. Sa kabuuan, na-enjoy ko ang movie. Lalo na si Mini Kong. Masaya ako sa bawat screen time niya. Yun lang muna sa ngayon. Salamat sa mga nakinig. Kahit basher, welcome sa channel ko. Views rin yun. Bye bye. See you in next video.